Mga kabayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos at mapayapa po tayong kalagayan mga kababayan. Magkomentuhan na po tayo mga tambay, umpisa na po natin. Ito po, komentuhan po natin mga tambay, ito pong issue po sa Senado mga tambay. At aminado daw po itong si Senate President Soto, mga tambay, na kinumpirma niya na may nagbabalak daw po na siya po ay patalsikin. Kung taong bayan lang po tatanungin, gustong-gusto po talagang patalsikin po kayo. Dahil una-una, hindi naman po yata para po kayo ang korupsyon ay malinis at mabunyag ang totoo pong mastermind, ang utak ng korupsyon sa bansa, lalong-lalo ang trilyong pera ng taong bayan at daan-daang bilyon piso ng taong bayan. Hindi po ba, Senate President Soto, mukha po yatang may pinoprotektahan po yata ang pagiging Senate President nyo? Nagtatanong lang po si Kamanong, hindi po ba? Ito po, pakinggan po natin ang balita mga kabayan at komentuhan po natin. Samantala, aminado po si Senate President Vicente Soto III na may ilam na gusto siyang mapatalsik sa pwesto. Nagbabalik si Mayan Corvera para sa balitang ito. One or two stories na meron lumalakad, makausap ko nun lang. Kinumpirma ni Senate President Vicente Soto na may mga kumikilos para mapatalsik siya sa pwesto. Pero tumanggi si Soto na pangalanan at sabihin kung ilan ang nagbabalak na tanggalin siya bilang Senate President. Sabi ni Soto, ipinauubayan niya na sa mga kasamahan ang kanyang kapalaran. Ako naman I leave it to our peers. The Senate President is always or the Senate President should always leave it to the wisdom and the trust and confidence of his colleagues. I, Vicente C. Soto III, having been elected to the position of Senate President. having been elected to the position of Senate President. Ayon kay Soto, madalas niyang naririnig ang banta sa kanyang leadership pero walang makitang issue na maaring ibato laban sa kanya. Hindi naman anya nila pinag-usapan sa caucus ng mga senador ang issue dahil tumatanggi naman ang itinuturong pasimuno ng kudeta. Pero sa kabila ng mga napaulat na kudeta, si Soto pa rin ang nagbukas ng sesyon at walang naghain ng motion para siya ay mapatalsik sa pwesto. To the Committees on Culture and Finance. Mayan Corvera para Yan po mga tambay. Yan naman po kasi darating naman po yan. Darating naman po yan. Kung talaga po yan, alam nyo naman po, yung ginawa nga po kay Escudero, napakabilis Hindi ba? Napakabilis po nilang napalitan si Escudero. Ganon din po yun mga tambay. Kung meron pa po na pagmamahal ang mga senador at tinatawag na sila ay naglilingkod pa sa taong bayan at naglilingkod pa po sila sa nagpapasweldo po sa kanila at ang pera ng taong bayan ang umiikot po sa mga bulsa nila umano at nagpapalamon sa kanila, makikita po nila ang diferensya ng Senate President kisa po sa mga nakaraang Senate President. Hindi po ba? Kung sila po ay totoong lingkod bayan. Pero kung ang karamihan po senador natin ay mas pinoprotektahan po ang mga sarili nilang interes at sarili nilang mga bulsa at mga kapwa nila politiko, malabo pong mapalitan ang Senate President. Komento ko po mga tambay. Ganyan po ang lakaran po ngayon, lalong-lalo po nung pumasok at bumalik po, nakabalik sa kapangyarihan ang binagoong Pilipinas. Hindi po ba mga kabayan? Nakita naman po natin, gustong-gusto pong tumbukin ang ulo, ang head, ang pinakamalaking isda at pinakamalaking buhaya sa bansa. Pero pilit po nilang mga kabayan, itinutwist, dinadivert. Ayaw po nilang palabasin ang totoong ugat ng korupsyon, ang pinakapuno. Hindi po ba? Pilit at hirap na hirap po nilang pangalanan ang may accountability sa lahat ng korupsyon na gaganap po ng mahigit 3 taon sa ating bansa. Hindi po ba Senate President? Hindi po ba Senator Ping Lacson ng chairman ng Blue Ribbon Committee? Hindi po ba? Napakahirap. Yung mismo kahit nga po yung mga lumalabas na mga testigo,
Mga kabayan, hindi po ba? Kinukundina pa nila. Hindi pa po naimbestigahan ng malalim, pero, mga kabayan, sinisiraan na po. Mga tamay, ganyan po katindi. Hindi kaya, at talagang ang kredibilidad ng mga witness ay talaga pong pinahihira at pinasasama pa umano sa taong bayan. Ganyan po katindi. Kaya nga po, yung unang-una pa lang po nag-umpisa po yung hearing na yan, lalong-lalo po nung ang chairman po ng Blue Ribbon Committee, si Senador Marcoleta, nagugustuhan po ng taong bayan Dahil papunta na puro, natutumbok na po yung ulo, yung tunay na salarin, na systematic, di ba? Sindikatong korupsyon ang nangyari po sa ating bansa. Natutumbok na po ni Senator Marcoleta. Pero, nung malapit na po at may lalabas na pong matitibay at magpapatotoo, ay bigla po nagkaroon ng kudeta. Saan? Sa Senado. Bigla pong napalitan ng Senate President at napalitan din po ang sinasabing dating chairman po ng Blue Ribbon Committee na si Senator Marcoleta, at napalit na po si Lacson, at syempre po ang Senate President na si Soto, na napakarami rin pong issue ngayon sa kanyang personal. Hindi po ba binabakbakan ka rin, Senator Soto? Senate President, binabakbakan ka rin ang personal mo Napakarami mo ring issue. Lalong-lalo yung mga pinasasabog ni Anjo Iliana. Hindi po ba? Isang damukal na issue mo at pinagkakakitaan sa social media ang issue mo. Hindi ba? Napakarami pong mga vlogger na talagang kumikita sa issue mo ngayon. Hindi po ba? Sa lahat ng klase ng platform, napakarami mong issue. Kaya nga yung kredibilidad mo humina dahil sa mga issue na pinakakalat din po ng kapwa mo artista na si Anjo Iliana. Hindi ba? At syempre, nasasangkot din sa issue yung mga kaalyado mo. Hindi ba? Katulad nung pamangkin mo at kaalyado niya congressman. Hindi ba? Na si Roman Romulo. Hindi po ba? Congressman Romulo. Sa Pasig. Hindi po ba? Ay nasasangkot din po sa mga diskaya. At syempre, hindi naman po pwede na si congressman ay magkaroon. Pagdating naman si mayor ay hindi. Hindi po ba? Impossible yon na hindi magkaroon si mayor. Kaya nga sinasabi natin, hindi po pwedeng si Patty lang ang meron. At hindi po pwedeng si Eddie ay mawalan. Hindi po ba? Paano naman si Eddie ako? At pati naman si Patty ikaw. Hindi ba? Kaya ganyan po ang lakaran sa gobyerno. Lalong-lalo po kung ang gobyerno po ngayon ay hindi naman po lumalaban sa korupsyon. Kinukonsinti pa ang korupsyon. Kaya nga tinanggal nila yung komisyon, di ba? Yung PICC na kukundina at mag-iimbestiga sa korupsyon. Hindi po ba tinanggal nila? Talagang yung panglaban at pangontra sa korupsyon, tinanggal po ng Pangulo yan Hindi po ba? Yung sa panahon po ni dating Pangulong Duterte, may mahabol po sa mga korap at nag-iimbestiga. Ngayon, wala na. Hindi na uso yan. Kaya nga lumala ang korupsyon natin Ngayon, gusto ng taong bayan maimbestigahan kahit sa Senado dahil merong Blue Ribbon Committee na lahat ay pwedeng imbestigahan ng Senado sa pamamagitan ng Blue Ribbon Committee. Pero nung mapalit na po ang bago at ngayon ay Senate President, wala na pong tiwala. Nakita ng taong bayan na sursuela lang ang nagiging investigasyon at delay tactics, napakatagal, puro delayment ang nangyayari po. At siyempre, hindi naman po nila tinutumbok ang tunay at yung sinasabi pong ugat at ulo, yung head ng mga korupsyon na nagaganap sa atin. Pilit po nilang itinutwist at dinadivert. At pilit nilang ayaw na ayaw yatang mabanggit at maimbestigahan. At lagi lang po sila stop na. Nakapako na po. Ipinapako na po nilang issue kay Saldico. Hanggang kay Saldico lang po, mga kababayan. At syempre, ang gagawin po nila, gagawa na naman po na ibang issue para po matabunan umano ang korupsyon sa buwatan nila. Kaya dito po mga tambay, yan lang naman po iniintay natin Dito sa sinasabi pong kudita sa Senado, mangyayari po yan kung ang mga politiko, uulitin ko po,
Kung ang mga politiko natin, mga tambay, ay totoong naglilingkod sa taong bayan at totoong may malasakit sa pera ng bayan at talagang makabayan, mga kabayan, mapapalitan po ang Senate President ngayon. Kung totoong makabayan at pinoprotektahan ng pera ng bayan. Dahil tutumbukin po nila ang ugat ng korupsyon. Kaya nga lang po, ang isang pinakamatindi, kaya hindi nila magawa lahat yan, dahil sila rin po ang involved sa maanumalyang korupsyon na mahigit 3 taon. Sila rin. Sila si kumpare, si kumadre, hindi po ba? Malacanang, nasa Kongreso, di ba? Sila rin. Kaya napakahirap po ang pinagdadaanan ng taong bayan ngayon. Pagka ang magnanakaw ay mga politiko, napakahirap pong managot at napakahirap pong kunin at ibalik ang mga ninakaw nila. Pero pagka ang pangkaraniwang tao ang nagnakaw, katulad po ni Kamanong, bagan siya agad, diretso kulungan. Pero pagka mga politiko, mga kabayan, napakaraming proseso po ang kailangan po na ibigay sa kanila. Due process. Kahit magnakaw ka ng hindi matatawarang bilyon-bilyon. Bilyon-bilyon ang ninakaw. Pero sa kanila, wala pong mananagot. Ganyan po katindi ang mga demonyong politiko sa ating bansa. Lalo-lalo po ang systematic na ginawa nilang korupsyon sa ating bansa. Ang nakakalungkot lang po, dumami ang magnanakaw sa ating bansa nung sila na po ang nanunungkulan. Hindi po natin nakita yan nung kay dating Pangulong Duterte na puro sila halos magnanakaw ngayon. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya po, sana mga kababayan, nasa mga senador naman po yan eh. Yung sinasabi ni Soto, mga tambay, nasa mga senador po yan. Kung ang mga senador natin, mga kababayan, tingnan po natin sa mga darating na araw. Pero kung ang taong bayan po masusunod, dapat po talagang palitan ang Senate President. Dahil hindi po natin nakita na lumalaban po at gusto pong mapanagot, hanggat maaari ay mapanagot at makulong ang mga salarin sa pagnanakaw ng pera ng bayan, ay hindi po natin yan nakikita dito po sa bagong Senate President. Hindi po ba? Ibang-iba po. Ibang-iba po ang pagpapatakbo ngayon ng Senate President. At iba po ang mga senador ngayon. Dahil nga po mga sangkot sila. Hindi kaya, mga kababayan? Yan po, mga kababayan, ang issue po ni Senator Soto na siya mismo ay nakakaalam na meron daw pong kudita na ginagawa po para sa kanya. Marami naman po numero yan eh. Ang sila, lalong-lalo po, napakarami pong kaalyado ng Malacanang dahil nga po, puro pera po kasi issue ngayon eh. At napakaraming pera po yata sila dahil ilang maleta po ang naipon po nila na mahigit 3 taon. Napakaraming maleta po, mga kabayan. Isang damukal na maleta, ang isang maleta raw po ay hindi bababa sa 50 million, mga tambay. Ang isang maleta yata, hindi bababa sa 50 million. Gaano karaming maleta na ipon yan? Hindi po ba? Kaya maraming kakampi. Pagka ganyang karaming maleta, maraming kakampi. Maraming kakampi, umano, mga kababayan. Maraming salamat po, mga tambay. At sa mga naagusto po ng ating tambay, mga kabayan, sa YouTube at TikTok. At ganun din po, mga tambay, sa mga subscribers po natin. At sa mga nagbibigay po ng tulong at sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. At siyempre po, mga kabayan, yung dasal po natin sa ating bansa na sana po ay matapos na po at mawakasan na po ang makasamaan po nila na ginagawa po sa ating bansa. Ang mga nagpakademonyo po dahil po sa kapangyarihan at pera ng taong bayan ay mawakasan na po sana sila sa lalong mabilis. At ganoon din po ang panalangin po natin sa pamilya Duterte, sa ating Vice President at sa dating Pangulong Duterte na sila po'y maingatan sa kapahamakan at madugtungan din po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulong Duterte at makalabas na po siya sa lalong mabilis. At syempre po, mga kabayan, tayo rin po'y magdasal para sa ating pag-iingat at sa ating buong sambayanan na tayo po'y mailigtas po at sa kapahamakan. Syempre po sa kapahamakan. At muli po, mga tambay, ingat-ingat po tayo. At makiisa po tayo, mga tambay, sa gaganapin po dito pong 16, 17, 18 sa panawagan po ng INC, mga tambay. Tayo po'y makiisa para po sa ating boses na kahit hindi po tayo sinasamahan
ng mga tulog, bulag at pipe na mga men in uniform na hindi po nakakita ng grabe pong korupsyon at pahirap sa atin ng gobyerno ngayon. Kahit po tayo na lang ang tumayo at makita po sa buong mundo na ang gobyerno po natin ngayon ay grabe po katalamak ang binigay pong pahirap sa taong bayan dahil po sa korupsyon. Muli po, ingat-ingat po. Bye-bye!